Hello guys! Good evening sa inyong lahat. Malapit na yung bedtime ko pero hindi lang ako mapakali sa kama at gusto kong mag-video. Charis! Ayan. Gusto ko lang itakel sa inyo yung mga nakakainis na mga pag-uugali ng mga kasamahan natin sa emergency department. Makaka-relate dito yung mga friends ko, mga beshi ko, mga subscriber ko na nagwo-work sa emergency department. Unahin na natin yung pinaka number one. Charis. Disclaimer lang mga Inday, based lang to sa aking experience, sa aking pananaw at kung ano yung na-experience ko talaga dito sa Amerika. Combine na to sa experience ko sa Saudi and America. Pero mostly, ito yung recent dito sa Jamaica. Nakakaloka. Kaya unahin na natin yung number one. Mga pabebe, mga pababy na stop, nakakaloka. Bago pa lang mag-start ang shift, kinakausap na ng pailalim ang charge nurse. Gusto ko dito, gusto kong mag-float, gusto ko sa ganyan, ayoko sa ganitong pasyente, ayoko sa ganyan. Nakakaloka. Sumasakit na ang ulo ng charge nurse kung saan ilalagay itong mga staff na to na panay ang request. As in super duper. Well, hands up sa mga charge nurse na walang favoritism. Pero may mga ibang charge nurse naman na kinukonsente itong mga ganitong request at binabagsak sa mga international nurses yung mga trabaho. Kaya wala na lang nagagawa yung mga international RN sa area kung hindi tanggapin na lang yung natitirang assignment na ayaw ng mga pabebe. Pa-baby stop in short. O, diba? Number 2. Eto, common talaga to. Pinaka-common to. Hindi lang dito sa Amerika, kung hindi sa Saudi Arabia din. Eto guys, mga mapanlamang. Very good example dito, yung mga staff sa emergency department or registered nurses sa emergency department na parang discharge na ang pasyente 1 hour ago pa day. Gusto nang umuwi ng pasyente pero hanggang ngayon hindi pa rin dinidischarge at piniprint out yung discharge paperwork. Nagbubulag-bulagan, nagtatanga-tangahan. Pag sinabi ng charge, uy, napansin mo ba na discharge na si ganitong patient? Ay, discharge na pala si ganito? Discharge na pala yung room 17? Nagtatanga-tangahan, nagbubulag-bulagan ang mga lola nyo. As in, nakakaloka. Ayan, yun yung means nila para hindi sila malagyan ng bagong pasyente, lalo na kung nakikita nila na maraming waiting sa triage. O, diba? Bongga! O kaya, merong mga ibang nurses, dinischarge na ang pasyente, na print na ang discharge paperworks, 1 hours, 2 hours nang nasa bahay nila ang pasyente, pero ang pasyente nasa ED board pa rin. Hindi pa rin tinatanggal. Wala nang pasyente sa room. O, diba? Nakakaloka. So, marami talagang ganitong mga nurses, especially dito sa Amerika. Naalala ko dati nung nasa Saudi Arabia pa ako, ang tawag dito ay mga nurses na nagtatago ng bed. Charis. At isa na ako dun dati. O, diba? Nakakaloka. Mga nagtatago ng bed, ilabas ninyo ang bed ninyo, day. Okay, next. Number 3, isa to sa kinakaayawan ko or, ayaw ko talaga. Unfair allocation ng pasyente man yan or ng assignment. As
in, makikita mo talaga ito. Lalo na kapag ang charge nurse na on duty is lahat ng or 60% to 70% ng staff on duty ay kabarkada niya or mga beshi niya. Na ikaw na hindi kasali sa circle, for sure, kawawa ka, day. Ikaw ang magiging ikaw ang magiging Sara na tagabalat ng patatas. Charis. Kawawa ka kapag si Miss Minchin o kaya ang pamilya Saragosa or mas malala kung ang pamilya Marcos ang kasama mo sa ship na ang leader nila na charge nurse ay si Imelda. Charis. Mga gangster, di ba? Mga dugu-dugu-gang, o di ba? Ayaw mo makasama yung mga ganun, day. Mala Hitler ang favoritism. Charis, joke lang. Based lang to sa experience ko. Kung malala ang pamilya Saragosa, mas malala ang pamilyang Marcos. Oh my God. Okay, next. Toxic kasama. Ito, as in, nakakaloka. Ang cool-cool ng environment, wala masyadong waiting sa triage. Pag nakasama mo itong staff nurse na to, ay naku, day, toxic ang buhay mo to the highest level. Umaapaw beyond your head, as in. Meron talagang mga ganitong kasama na parang ang cool-cool ng environment, ang ganda-ganda ng flow ng ED, tapos makakasama mo mga toxic na tao na kuday. As in, sirang-sira ang araw mo hanggang matapos ang shift mo. Ayoko nang itakal ito. Kasi meron talagang mga parang ini-exaggerate nila yung mga pasyente. O diba, binibigyan ng so much attention. Sa ED, hanggat hindi naghihingalo ang pasyente, hindi yan makukuha ang attention ko. Dead Makels. Charis! Ayan. Number 5. Coming in at number 5, mga inday. Ano sa tingin nyo? Mga mapanlin lang. Ay, napakarami nito sa ED, day. As in, diba? Mga tao, diba? Mga honyango, mga Ravenna na nagpapanggap at nagbabalat kayong tao. Pero mga hayop pala yung ugali, day. Nakakaloka. Hayop na, musang pa. Charis. O, diba? Nakakaloka. Mga mapanlin lang. Pupuntahan ka niyan, sasabihin, ay naku kan, mag-concentrate ka na lang sa ganitong pasyente mo yan kasi toxic, marami kang gagawin dyan. Ako nang bahala sa sa dalawa mong pasyente. Kung may order, kung may blood works, ako na yung kukuha, day. Okay, sabi ko, ikaw naman si gago na tanga, na super bait. Sabi, oh, thank you so much, okay. Maya-maya pa, after 1 or 2 hours, i-approach ka na ng doktor. Kan, ba't hindi mo pa nakukuha na ng blood work yung ganito, ganyan? La ilaha illallah. Diba? Na-victim ka na naman, day, ng isang mapanlin lang. As in, nakakaloka yung mga ganun, day. To the highest level. Meron talagang mga taong ganun na parang, gagawin ko, chartan ko na, gagawin ko ganyan. Tapos walang nagawa ni isa, day. As in, to the highest level. Yun yung mga hayop at Ravenna na nagbabalat kayong tao. Kunyari lang. Sasabihin, what do you need? I'll do it for you. O, diba? How are you? Okay, you need anything? Gaga, tingnan mo yung chart. Nakakaloka ka. Ask ng if you need anything. Busy nga ako sa ibang kung mga pasyente. May time pa ba akong tingnan kung ano yung kulang ko sa ibang kong mga pasyente? Tingnan mo kaya yung chart, hindi yung palakad-lakad ka lang dito. Yung paganyan-ganyan lang. Ganyan lang. Kala mo busy. Diba? Kala mo yung paganyan-ganyan pa. Ang dami kong naano ng mga copy, ganyan-ganyan. La ilaha illallah. Nakakaloka. Pero wala. Kunyari lang busy. Pero, hay nako.
Bantayan mo yung mga taong ganyan. Pag after na ng shift, tapos endorsement na, nandoon, nakikipagtsikahan sa mga night shift na papasok. Sinasabi, pagod na ako, dahil ang dami kong ginawa, as in, toxic kami kanina. Eh di wow. O diba, nakakaloka yung mga ganun. Mga ambisyosang nagpapanggap na busy. Busy sa kakaganyan. Pak, 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 pak. Ganyan lang, sayaw-sayaw. Diba? Sayaw-sayaw lang. Baby shark, tek, tererek, tek, tek, tek. Walang ginawa kung hindi magganon day, the whole ship. Wala namang naitulong. O kaya, next na tayo. Mahilig mag-overbreak. Naku, ang dami nito, day. So for example, dito sa Amerika, meron tinatawag na emergency department float. So ang work mo kapag emergency department float ka is i-cover mo lahat ng break, halos lahat ng mga tao. So yun yung work mo. I-cover mo yung break nila, 30 minutes break nila. Pero ang mga hinayupak mga inday, 30 minutes lang okay lang naman sa akin mag-exit sila ng mga 35 minutes, 40 minutes. Pero may mga tao, day, umaabot ng 1 oras at kalahati bago bumalik. Nakakaloka, as in, ang hilig mag-overbreak. Nakakaloka. O, diba? Pag sila naman yung nagko-cover ng break, tingin ng tingin sa relo. As in, to the highest level ang mga lola nyo. Nakakaloka. Ayan. Pero, meron din namang mga mababait dito na parang wala pang 30 minutes, babalik na, 'di ba? After mga 10 minutes, 15 minutes, babalik na. Pero, ang mga loka, magno-no kapag tinanong na kung nakapag-break ba ng uninterrupted break ng 30 minutes or hindi. O, diba? Bongga! Gusto pa rin, kumain na sila ng 15 minutes, 20 minutes, pero gusto pa rin nilang mabayaran ng 30 minutes. Kasi, pag hindi mo tinake ang uninterrupted 30 minutes break mo, mababayaran ka ng additional 30 minutes of your time. So, ang ginagawa ng iba, kakain lang yan ng mga 10 to 15 minutes tapos babalik. Diba? Tapos magno-no sila sa kanilang break para mabayaran yung 30 minutes. In which, okay naman yun. Wala namang mga head nurses, assistant nurse manager or nurse manager ang sumisita sa ganong kalagayan. Ako nga pag ganong sitwasyon, ako nga kapag hindi masyadong busy, ang ginagawa ko lang, iniiwan ko ng pasyente ko, tapos kung stable naman lahat, tapos kumakain na ako sandali, then bumabalik. Kasi ang nangyayari kasi dito is that kapag nag-break ka, sometimes dumako na tayo sa 8. Pinakahuli mga inday, ito yon, mga walang kwenta. Mga walang kwentang stop day. Itong mga walang kwentang stop is nabibilang ito sa mga favorite ng charge. Kaya malakas ang loob na hindi gumawa ng mga trabaho during shift. As in, sila yung mga kabilang sa mga elite at mga paborito. Sila yung walang ginagawa, sila pa yung sikat, sila pa yung parang mas pinupuri. O diba, nakakaloka. Yung mga nag-hard work, yung mga maraming ginagawa, yun pa yung parang nadedehado at mga pinapagalitan. O diba, bongga. Kasama din sa mga walang kwenta is yung mga may mga nagko-cover ng break kasi na walang kwenta din. O diba, bongga. Mga walang kwenta, as in. Diba, mawawala ka ng 30 minutes, pagbalik mo, mga inday, mas pipiliin mo pang hindi mag-break kasi pagbalik mo, lahat ng pasyente mo may pending orders, hindi ginawa. Alam nyo kung anong ginawa? Umupo lang doon sa station, nakipagtsikahan, as in hindi inasikaso yung pasyente mo. O kaya naman, may mga iba na parang nagko-cover ka ng break. Kapag merong dumating na trauma alert or cardiac alert,
please lang, kapag maraming pending ang kinocoveran mo, i-carry out mo muna yung mga orders bago ka tumulong sa trauma or sa cardiac alert. Kasi, or cardiac arrest. Kasi kung meron namang staff na magre-respond doon, huwag kang bida-bida or pabida. Kasi sa akin nag-cover dati ng 30 minutes. Pagbalik ko, ang daming pending orders. Ang dinahilan niya, pinatawag siya sa trauma. Kahit ipatawag ka sa trauma, hindi ako pupunta doon kung may kino-cover akong break. Kasi, dapat ang asikasuhin mo is yung pasyente ng kino-cover mo. Hindi yung pasyente na nasa trauma or sa cardiac alert. Not unless kailangan na kailangan ka doon at wala nang makakagawa ng mga gawain doon kundi ikaw na lang. O diba, nakakaloka. Ayoko talaga dito sa mga walang kwentang stop die at in short, wag na nating sabing walang kwenta, mga tamad, mga ambisyosa. Diba? As in, ayaw na ayaw nilang mag non-critical doon mismo sa main zone o kaya sa category 3 zone kasi sobrang nakakapagod doon kasi doon talaga yung mga sobra yung kapaguran. As in, nakakaloka, mga kapal ng mukha. Nakakaloka. So kung isa ka sa mga pamilyang Marcos or Zaragoza, tos leader nyo si Imelda, OMG, isa kang tamad. Isa kang Juan Tamad ng bonggang-bongga. O diba? Okay. Dumako na tayo sa pinakahuli. Mga bida-bida. O diba? Mga bida-bida, wala namang ginawa sa buong maghapon, sa buong 12-hour shift. Pero kung makapagsalita, kung nandyan na yung mga night shift nurse, parang siya yung pinakapagod na pagod at pinaka-smart. O, diba? Sa aking palagay naman, kung matalino ka talaga, patunayan mo. Take board certification, take this, take that. Diba? Mag-excel ka, go for continuing education. Vlog.